you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Let's sing for you alone. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, and there I find release. So with all of my heart I worship, and unto you I sing, for you alone deserve all. Sama-sama nating basahin ang salita ng Diyos sa Lamentations 3:19-26. 19. Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karilitaan, ang ahenho at ang abdo. Ang kaluluwa ko'y naaalala pa nila at napangumbaba sa loob ko. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Last verse. Mabuti nga na ang tao ay umaasa at maghihintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Pagpalain ang salita ng Diyos.
Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Oh, the heavens shout your praise. All creation vows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus is your name, name above every name, Jesus, Jesus, wonderful name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Son of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation vows to worship you. How wonderful, how beautiful,
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Jesus, your name. Name above every name. Jesus, your name. Jesus, your name. Name above every name. Jesus, your name. Jesus, your name. Name above every name. Jesus. Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa umagang na ito na patuloy mong ibinigay sa amin. Salamat po sa buhay namin na ipinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa kabila ng aming kapighatian, ng aming kalungkutan, Panginoon. Alam namin na kasama ka namin. Katulad ng pangako mo na hindi mo kami iwanan at hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, dahil nararanasan namin ang inyong kabutihan at katapatan. Salamat, Panginoon, sa kabila ng pandemya na ito, Panginoon. Kami, Panginoon, ay patuloy mong sinasamahan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy naming inilalapit sa iyo ang aming tagapagsalita o ang iyong tagapagsalita, Panginoon, na nawa ay ilagay mo sa kanyang mga labi ang kanyang mga sasabihin upang sa ganon, ang bawat makikinig o manonood ng mensaheng ito, Panginoon, ay patuloy na maging kalakasan at pag-asa ng bawat taong makakarinig. Pagpalain niyo po ang kanyang mga labi, pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga taong manonood at makikinig ng mensaheng ito. Salamat po sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na hindi mapipigil ng pandemyang ito ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa, ang aming pagsamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa teknolohiya na ibinikaloob mo sa amin upang sa ganon, sa kabila ng pandemyang ito, ay magpatuloy kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita, sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, at patuloy namin itaas ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat sa mga taong ginagamit mo. Salamat, Panginoon, dahil may pandemya, patuloy kami nagkakaisa at patuloy kami nagsasama-sama upang mapapurihan ka at upang itaas ang iyong pangalan. Panginoon, salamat po at ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat at pagpupuri. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. God is able, He will never fail. He is Almighty God.
defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. If God is for us, He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. If God is with us, He will go before. He will never leave us. He will never leave us. If God is for us, He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Manalangin makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Higit po sa lahat, Ikaw ang aming itataas na Diyos Ama, Diyos na mapagkumbaba, Diyos na mawain, at Diyos ng mga hari, Panginoon. Tunay ko, Panginoon, na Ikaw ang bibigay sa amin ng mga kalakasan, higit pa sa aming kabuhayan. Kaya patuloy kami lumalapit sa iyo at magpupuri hanggang sa kami ay yung araw-araw nagagabayan na aming pamumuhay, Panginoon, tulad ng sa aming buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya, Panginoon, nilalapit din po namin ang aming mga sambahayan, lalo na ang mga pamilya,
Kami po ay yung gabayan sa araw-araw at ingatan at ilayo sa anumang karamdaman tulad ng kalat na sakit ngayon sa ating bansa, Panginoon. Kaya tunay po, Panginoon, na Ikaw ang gagabay sa amin sa araw-araw. Kaya patuloy kaming lumalapit sa inyo at kami ay yung gabayan sa aming buong sambahayan, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Panginoon, nilalapit namin ang aming buhay na Ikaw ang gagabay sa araw-araw ng aming mga gawain. Kaya patuloy kami lumalapit at pumbaba sa iyong haratan, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Panginoon, ang lahat nito ay nilalapit namin sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ang aming Diyos na maawain, na habagin. Kaya patuloy kami malapit at magpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Efeso 1:3-6. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay ayon sa pagpili niya sa atin kay Kristo bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo ay itinalaga niya ng una pa upang ampunin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kanyang kalooban. Ito ay kapurihan ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya, na kung saan tayo ay ginawa niyang katanggap-tanggap sa kanyang minamahal. Efeso 1:3-6. Mapagpalang pagdiriwang po ng Linggo ng Pagkabuhay. Ngayon po ay Resurrection Sunday. Ngunit alam po naman natin na linggo-linggo ay pagdiriwang ng pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Kasi po kaya nga nalipat mula sa Sabado, naging Linggo o unang araw ng Linggo na ang pagsamba ay dahil nga po sa pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya tuwing sumasama po tayo sa online worship at sumasamba, ay pinagdiriwang na po natin ang kanyang muling pagkabuhay. At sa pagdiriwang po natin ito, ang tema natin ngayong Abril ay ang pagsama ng Diyos sa atin na mapagbigay, ang Diyos na mapagpala. He is a very generous God. Hindi po ba napakaganda rin na isipin na yung Diyos na kasama natin, hindi lamang po Diyos ng pag-ibig, hindi lamang po Diyos na banal, kundi Diyos na mapagbigay, mapagkaloob, mapagpala. At binigay na nga niya nga po yung kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Kaya samahan niyo po ako sa pagbubulay dito na binasa na kanina sa Efeso, kabanatang 1 mula po sa 3 hanggang 14. Doon po ang sulat pong ito ni Apostol Pablo ay tinatawag na prison epistle o isinulat niya sa loob ng presohan. Nakulong po siya dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya kung sabihin natin tayo ay na-lockdown na ng 1 taon, si Apostol Pablo po mas higit pa ang kanyang naranasan sapagkat mahigit siyang 2 taon na preso po doon sa pulungan na yan. At doon niya sinulat yung mga iba-iba niyang epistles na kagaya po nitong Efeso. Ngunit sa loob po ng bilangguan, siya ay nagbubulay at naranasan niya yung kabutihan ng Diyos. Una na alam natin ng Diyos ay mabuti, mapagkaloob, mapagpala dahil maraming mga bagay na material na bagay o mga bagay na ikinabubuhay natin na hanggang ngayon ay libre pa rin. Halimbawa po yung tubig nga, yung hangin natin pong hinihinga upang tayo mabuhay. Hanggang ngayon po ay hindi natin binabayaran sa Diyos. At maging po yung init ng araw, sunlight, na napakahalaga din sa atin ay hanggang ngayon po ay libre pa rin. Wala po tayong binabayad. Dati nga po yung tubig, libre din. Doon sa probinsya, sa loob ng 17 taon, nabuhay po ako doon na hindi ako nagbayad ng tubig. Meron po kaming balon, doon kami umiigib.
Meron kaming pump later on, doon kami umiinom. Kaya po, yung tao na lang po ang medyo gumawa ng paraan para ito ay mabayaran. Di po ba ginawang negosyo? At yung mga pagkain sa probinsya, nakakakuha ka ng isda sa ilog, nakakakuha ka ng mga pananim sa pagtatanim at wala kang binabayad. Ngunit dahil po sa kahirapan na ng buhay sa paggawa ng tao ngayon, medyo binabayaran na natin. Ngunit nakakakain pa rin po tayo. Kaya salamat po sa kabutihan ng Diyos. Ngunit higit sa lahat po ang mahalaga yung tinatawag nating pagpapalang espiritual na makalangit na ibinigay din po ng Diyos sa atin. Ito nga po yung pinagbubulayan ni Apostol Pablo. Sabi niya doon sa Efeso, kabanatang 1, talatang 3 ay purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So ang pagpapalang espiritual po na ito na makalangit ay hindi nasisira, hindi mawawala sa atin, hindi mananakaw. At paglapas sa iyo ay talaga pong hindi na mawawala kung hindi kagaya ng bagay na material. Kaya tingnan po natin yung ilan sa sinabi rito ni Apostol Pablo. Una po, dito sa ating pinag-aralan, sabi rito, pinili tayo ng Diyos. Doon sa 1 verse 4, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. So verse 5 sabi po, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Kaya napakaganda po na pinili tayo ng Diyos upang Kanyang maging anak. Kailan pa po ito? Sabi, bago pa nilikha ang sanlibutan. Napakalaking pagpapala po kung ikaw ay mapili. Halimbawa po, maging dito sa mundo, maraming ginagawang pagpili upang maparangalan. Yung tinatawag minsan tayong ulirang ama o ulirang ina. At pinipili po yan sa buong Pilipinas. At di ba karangalan yun na siya ay mapili? At siguro tayo hindi mapipili. O yung ulirang anak. O minsan ay model student. O kung minsan po naman ay meron ding model camper pagka sa mga camping. At isa lang po yung napipili. Ngunit sa Diyos, lahat tayo ay pwedeng mapili kung tayo ay makikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung tayo itatanggap sa Kanya bilang Panginoon natin siya at ipagkakatiwala natin sa Kanya ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus at tayo maging kaisa niya, ay tayo po ay mapapabilang sa napili na ng Diyos. So wala nang iba pong qualification. Actually, it is a gift from God. Sa maganda rin pagbulayan kung meron pong paghahanap yung pinakamayamang tao sa mundo. Halimbawa po si Bill Gates o kaya si Villar, tapos naghanap siya ng 100 tao para pipili siya ng kanyang magiging adopted child at ang lahat ng kanyang kayamanan magiging kabahagi tayo doon. Siguro po kung mapasama tayo doon sa mga nominations, magiging masaya tayo, di po ba? At lalo na kung ikaw yung napili bilang anak sa 100, palagay ko baka himatayin pa tayo. Ngunit alam po natin na hindi ito mangyayari at walang ganitong plano yung mayayaman sa mundo. Ngunit ang Diyos po, na siyang mayari ng lahat, ay ibinukas niya ang pagkakataon upang tayo maging anak niya at mapili niya kung tayo makikipag-isa kay Kristo. At bago pa inilikha ang mundo, in eternity past, ay plinano na ito ng Diyos para sa atin. At purihin ng Diyos na ngayon, tayo ay naging mga anak ng Diyos, hindi po ba? At ito ay isang malaking pagpapala sa ating buhay na natanggap natin sa ating Ama sa langit.
Pangalawa po na binabanggit po dito ay yung nasa chapter 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. So ang pangalawa pong spiritual blessing dito ay yung tinubos tayo ng Panginoong Yesus. At dahil dito, napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yung salita pong pagtubos, ibig sabihin merong may hawak sa iyo na parang tinuturing kanya na ring may-ari. Halimbawa, kung ikaw ay nabihag ng kalaban, kagaya po ng mga panahon sa Marawi, meron pong mga na-hostage. Kailangan silang, pinapatubos sila at kuminsan po mahirap silang tubusin. Ganun po nangyari sa atin dahil sa ating pagkakasala. Tayo po ay napunta kay Satanas sa kadiliman. At sabi ng Panginoong Jesus, kukunin na niya tayo. Ngunit sabihin ni Satanas, ay akin na siya eh. Nagkasala siya. Magsasama na kami sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Ngunit sabi ng Panginoong Jesus, tinubos ko na siya ng aking dugo. Kaya ako na muli ang may karapatan sa Kanya. In fact, ang Diyos nga may karapatan sa atin. Ngunit para tayo mabawi, ay tinubos tayo. Hindi ng pilak o ginto, kundi ng buhay ng ating Panginoong Jesus. At dahil doon tayo ay napatawad, tapos maaaring sabihin din sa Satanas, paano yung kanyang kasalanan na ginawa? Sasabihin ng Panginoon, binayaran ko na yan lahat. At binigay pa niya sa atin yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan upang tayo maging banal sa harapan ng Diyos. Magkaroon tayo ng kabanalan na hindi natin pinaghirapan. Pero kailangan pag natanggap natin ang kabanalan ng Panginoong Yesus, kailangan ipamuhay natin ito. Kaya po itong sinasabi, tayo tinubos ng kanyang dugo, pinatawad sa ating kasalanan dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos, ng ating Panginoong Yesus. Pangatlo po na binabanggit dito ay yung sa chapter 1 verse 13, sabi po, sumampalataya kayo kay Kristo kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So verse 14, ang sabi po, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ang pangatlo pong pinagkaloob sa atin dito ng Diyos na walang bayad ay ang kanyang sarili nga, ang banal na Espiritu ng Diyos na bumaba dito sa lupa at nanirahan sa bawat isa sa atin. Tayo naging mga templo ng banal na Espiritu. At sinasabi po rito na ito'y naging tatak din ng ating kaligtasan. Ano po ibig sabihin ng pagtatatak o yung seal na hanggang ngayon ginagamit pa natin? Pag isa pong papeles o isang kasulatan ay may tatak, ibig sabihin po ito ay genuine, ito po ay tunay. Hindi po siya fake, hindi po ba? Ngunit ngayon, yung mga legal papers, maging mga diplomas, fake na rin, hindi po ba? Pero at huwag po natin gagawin yun. Pero po sa Diyos, hindi fake yung ating kaligtasan at yung ating pagkatunayan na tayo mga anak ng Diyos sapagkat ang tatak ay banal na Espiritu. Wala pong pwedeng mag-fake po dyan. Kaya po, pag meron po tayo banal na Espiritu, check na tayo ay genuine, tayo po ay tunay. Ngayon sabihin natin, paano ko malaman na ako ay may banal na Espiritu? Sa ngayon po, pag alam ninyo na kayo ay anak ng Diyos, kahit sabihin ng ibang tao hindi kayo anak ng Diyos, pag alam ninyo sa sarili nyo natin na pinatawad tayo at kumbinsido tayo kahit na kuminsan parang alinlangan tayo pero alam mo na you are fully convinced that you are a child of God and forgiven, yun ay patutuo ng Holy Spirit. Di po ba? Pinatutuhanan ng banal na Espiritu, yung ating Espiritu, na tayo ay mga anak ng Diyos at tagapagmana niya. Ano pa po? Kung yung bunga ng banal na Espiritu ay unti-unting nakikita sa buhay natin, yung pag-ibig, kahit na po kuminsan may mga taong hindi natin maibig, ngunit naiibig natin, maging ating mga kaaway, ito po ay palatandaan na meron tayong Holy Spirit. Kung meron po tayong kapayapaan sa ating buhay sa kabila ng magulong mundong ito,
ay isa pong gawa ng Holy Spirit yan sa atin. Kung meron tayong kagalakan na hindi nanggagaling sa mga panlabas na pamamaraan, kundi nanggagaling sa puso natin at lumalabas sa ating buhay, yan ay palatandaan na meron kang Holy Spirit. Hindi po ba? Yung kapayapaan, yung pagpipigil sa sarili, kahinahunan, kahit na gusto mo nang magalit, pero mahinahon ka pa rin, yan po ay hindi gawa ng tao, gawa rin ng Holy Spirit sa atin. At yung pong mga kaloob na pwede natin maipaglingkod sa Diyos, pwede rin gawa ng Holy Spirit. Kaya marami pong patunay ang Holy Spirit na nasa atin, na tayo'y tatak niya, at sabi ito ang garantiya ng Diyos na tayo'y tunay na maliligtas hanggang sa makamtan natin ito sa walang hanggan. Kaya po ito yung tatlo na mahalagang kaloob ng Diyos sa atin. Pinili tayo ng Diyos Ama bago pa nilikha ang mundo. Tinubos tayo ng Panginoong Yesus na ating pagbubulayan din mamaya sa banal na hapunan, at tinatakan tayo ng banal na Espiritu, garantiya ng ating kaligtasan. Kaya purihin po ang Diyos, at marami pa pong mga bagay na nangyari sa pamamagitan nito. Sabi po, ito ay ginawa ng Diyos para pagdating ng araw, lahat tayo ay makasama, mapag-isa, yung nasa lupa at sa langit, makasama niya ng walang hanggan. Kaya po ito ay ginawa ng Diyos una para, dahil siya ay mapagmahal, dahil po siya ay mapagkaloob o mapagpala. Sabi po doon sa verse 1 nga, ito ay ginawa ng Diyos, ang kanyang kagandahang loob ay pinahayag sa atin, naging recipient po tayo ng generosity at biyaya at kagandahan ng loob ng Diyos upang mahayag ang kahangahangan niyang gawa sa ating mga buhay. Ayon po sa chapter 1 verse 7, di po ba? Kaya tayo po ay isang living witness o mga witnesses ng kabutihan ng Diyos, at ang pagiging living witness natin o patotoo na tayo recipient ng kabutihan ng Diyos, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa walang hanggan. Yan po ang sabi, kaya purihin ang kahangahangan niyang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Pangalawa po, ito ay patotoo na dapat papapurihan natin ang Diyos sa walang hanggan. Dito po ay 3 beses na inulit yun. Sabi sa 1 verse 6, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahang gawa sa atin. Sa chapter 1 verse 14, sabi po, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Sa chapter 1 verse 3, sabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tugon natin ay pagpupuri sa Diyos, pagpapasalamat, patuloy na pagsamba at pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya nga po kung iisipin natin palagi, nakasama natin ang Diyos na mapagpala sa atin, ay talaga pong punong-puno na rin tayo ng pagpapasalamat sa Kanya, sa Panginoon. Kaya nga po, sa araw na ito, ay sambahin natin ang Diyos, papurihan natin siya, at makikita po natin dito that from eternity past, pinili na tayo ng Diyos, at from eternity future, ay plinano ng Diyos na makasama niya tayo sa walang hanggan. Kaya purihin po ang Diyos, mga kapatid, pagpalain tayo niya sa atin pong patuloy na pagbubulay ng kanyang banal na salita. Ngayon po naman ay alalahanin natin ating Panginoong Yesus sa banal na pag-alala ayon sa kanyang tagubilin, at noon ay tinawag ng banal na hapunan. At kukunin po natin yung ating bahagi sa tinapay bilang pag-alala natin ng kanyang kamatayan, at ang pag-inom sa saro bilang pag-alala ng kanyang dugo na pinambayad nga sa ating kasalanan, at ang kanyang pangako na paghahanda niya tayo ng tahanan doon sa kalangitan, at ang kanyang pangako na muli siyang babalik at patunay na nabuhay na muli. Kaya po, mananalangin po muna tayo, magbabasa ng banal na kasulatan, at mamaya po kunin natin yung ating bahagi sa banal na hapunan. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan.
Salamat po Panginoon ay ito'y tunay, namatay kayo, inilibing at muling nabuhay at hanggang ngayon, Panginoong Yesus, wala pa rin nakapagpabulaan sa katotohanan ito. Marami nagsaliksik tungkol sa inyong kamatayan at pagkabuhay at napatunayang ito'y totoo at tunay. At ito po ang aming inaalala at pinapahayag sa aming pananampalatayang Kristiyano sa pagtanggap po namin ng aming bahagi sa tinapay ng banal na hapunan. Tanggapin po natin yung ating bahagi. At ngayon po naman sa pagtanggap sa saro ng Panginoon. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos nito ay malulupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo ang dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway, at ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Salamat po Panginoon na ang lahat ng kapangyarihan sa inyo po ay kikilala na hari, kayo lamang, maging po ang kamatayan. Kaya po pinapahayag po namin ito sa pagkuha po namin ng aming bahagi sa saro ng Panginoon. Tanggapin po natin ang ating bahagi sa saro ng Panginoon at ang pagpapala ng Diyos sa ating pag-alalang ito ay lalong maging matibay sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. In grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares,
sing God's praise. Then when we first begun, amazing grace, how sweet the sounds that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Hallelujah. Efeso 2:8-10. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Efeso 2:8-10. Bago po tayo manalangin sa ating pagtatapos ngayong araw na ito ng pagdiriwang sa pagkabuhay ng Panginoon at sa ating pagsamba, ay bibigyan po natin ng sandali yung ating pagbibigay ng tribute, pagbibigay uli ng pag-alala sa mga kapatid natin na naglingkod sa Diyos at nauna na sa atin sa kalangitan. Tama-tama po ito dahil resurrection, tinatalon natin na balang araw lahat tayo ay yung ating espiritu ay babalik sa ating katawan na nasa lupa at magkakaroon tayo ng glorified body at magkakaroon po ng muling pagkabuhay upang sama-sama tayo doon sa kalangitan. Kaya hindi pa tapos po ang Diyos sa ating physical body. Darating araw ito po ay sabi sa isang kisap mata ay ibabangon niya ito upang tayo ay makasama niya. Kaya tingnan po natin itong mga kapatid na ito at kung meron po tayong na-miss ay hindi po yan talaga sinasadya. Kaya po purihin po ang Diyos sa kanila. At bago po yun, nais ko pong basahin itong banal na kasulatan. Ngunit ngayong si Kristo ay muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. Yan po ay nasa unang Korinto 15, talatang 12 hanggang 20 at saka 58. God bless po sa atin.
Purihin po kayo, O Diyos, at ang aming Panginoong Jesucristo dahil sa inyong pag-ibig, kabanalan, kagandahang loob, sa inyong maging papagbigay. Hindi po kayo naging maramot sa amin at sa inyong kapangyarihan. Kami po ay napili niyo at kami naging mga anak ninyo. Salamat sa pagtubos niyo sa amin sa buhay na ito at pagkakaroon ng katibayan sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo kami na maging matibay, matatag sa inyo sa mga panahon ng pagsubok at maging masipag po kami sa mga gawain sa Panginoong Diyos. At ngayon, ang patuloy na pagpapala sa atin ng Ama sa langit, ang pagsama at pagsubaybay ng Panginoong Hesus sa ating mabuting pastol at ang kapayapaan, kalakasan at kaaliwan ng banal na Espiritu ay patuloy nating maranasan sa ating buhay. The Lord bless you and keep you and give you peace, and may we know and experience the power of the resurrection of Christ. The Lord be with you now and forevermore. In the name of our Lord Jesus, receive these blessings. Amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son.